Samantala, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ngayon ng mga balikbayan box sa mga Pinoy sa Hong Kong, lalo na't magpapasko. At kaugnay po ng OFW remittances naman, ay makakapanayan po natin si Alfredo Valencia, isang bank manager sa Hong Kong. Magandang tanghali po sa inyo mula dito sa Pilipinas. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Cody. Kamusta na po ang palitan ng peso kontra dolyar? Ngayon po nga, syempre, medyo lumakas ang dolyar, ano? So, mas marami hong nagaganahang mga Pilipino magpadala dito po sa kanilang kaanak. Oo. Ngayon, time yan kasi magdi-December na, mas mararamdaman ng mga OFW na at least ang kanilang pinadadala ay nadadagdagan. Para talagang kinatutuwan nila yung pagtaas naman ng dolyar, pero may epekto rin naman sa atin. By how many % po ang itinaas ngayon ng pagpapadala po ng ating mga kababayan mula po sa Hong Kong naman? Base sa amin, base sa amin dito sa Metro Bank, halos wala naman masyadong epekto. Dahil nag-tiyempo na magdi-December. Dahil usually, alam na yung mga OFW natin dito sa Hong Kong, ay sanay silang nagbabagahe. So doon talaga kanila, yung kumbaga yung balikbayan boxes po, doon nila dinadaan? Na yun ang naghahati sa mga remittance na pinadadala natin. Dahil karamihan sa atin, karamihan sa mga OFW natin, excuse me po, karamihan sa mga OFW natin ay mahilig magbagahe yung mga yan dito sa Hong Kong. Ngayon, time nga na magdi-December, kaya nahahati yung padala at yun sa mga bagahe natin. Pero napakaganda para sa kanila dahil sabihin na natin na kung sila ay nagpapadala. Dahil actually ang average na sweldo dito ng mga OFW natin, yung mga domestic helper natin is 4,200 Hong Kong dollars. Okay? And then, pagpalagay na natin na ang kanilang pinadadala ay $2,000 lang, yung kalahati ng kanilang sinasweldo, $2,000. Na dati, sabihin na natin na ang rate namin, kasi ang rate ng Hong Kong dollar before 2 peso is 5.80. Yun ang kalakaran dito sa Hong Kong. Dati, mga 2 months ago or 3 months ago. Ngayon, kung ang rate niya is 6.30 against peso, may difference, sabihin na natin 1,000 pesos, which is napakalaking bagay na para sa ating mga OFW. Although maliit yung amount na yan, pero napakalaking bagay sa kanila yan. Yung 1,000 na yan, malaki nang naiitulong sa mga beneficiary nila sa Pilipinas. Pero ito, nagkakaroon kasi rin ng epekto kung nakikita mong ang trend ng rate natin ay medyo pataas ng pataas. Kasi yung mga nag-speculate, kasi sayang din kasi para sa kanila, sasabihin natin, after 15 days na ako magpapadala kasi baka mas tumaas pa. Yung ganun ba? Kaya ang nangyayari sa halip na yung sabihin na natin sa normal na everyday transaction natin, medyo ang iba hindi muna nila pinadadala dahil iniintay nila na baka tataas pa ng konti. Yun. Baka may bonus pa, sir. Oo, yun nga. At saka ang isa pa, isang beses lang naman sweldo yung mga OFW natin. Pero dito natin mararamdaman pagka sa bandang katapusan na. Ang sweldo kasi kung lang yung sa katapusan lang naman sila nagsweldo Pero napakalaking bagay. Kahit ako as an OFW, siyempre maganda para sa akin dahil malaki ang diferensya. Kahit paano. Na malaki na itutulong na niyan, it goes along kahit na every centavo na tumaas, yung padala, sabi nga. Oo. Yun nga lang, epekto sa atin, siyempre, kung lumalaki kung tumataas yung palitan, yun naman ang epekto sa atin dahil yung mga nag-i-import sa atin, mas mahal yung pagkabili nila ng produkto sa ibang bansa, which is doon din naman sa atin ipapatong. Yun naman ang
Yun naman ang disadvantage. Actually, sila talaga yung magsasakripisyo dahil ang, kumbaga, yung ginagastos nyo rin ho dyan sa Hong Kong, pareho din naman, hindi ba? So, yung kaninyong pera dyan na ginagastos, the same pa rin. So, ang makikinabang talaga yung mga nandito sa Pilipinas, hindi ho ba? Opo, opo. Yung pero sabi nga mga bagong bayani ang tawag sa mga OFW no dahil po sa mga padala nila na nakakatulong ng husto sa ating ekonomiya. Sa inyo pong pagtatansya, sabi nyo nga medyo matagal-tagal na rin na ganito yung kumbaga nakabawi ang dolyar for a very long time. Medyo hindi siya ganun kataas pero ngayon bumabawi at para dun sa mga OFW natin, syempre kinatutuwa yan. So sa ngayon po ba yung mga nagpapadala, sabi nyo kanina nahahati yung sa mga balikbayan boxes sa pera, pero dahil dito, mas tumaas ho ba? Kahit paano? Ay, oo, kahit paano tumataas. Kahit paano tumataas. Dahil talagang ang kasabihan na kinuha nila ito pagkakataon ko na para makapag-sitting kahit paano dahil nga kung sila nakapagpatipid, sabihin na natin nakapix ang kanilang pinatadala na equivalent sa atin 10,000 pesos. Kung nakatipid sila na ng mga around 300 Hong Kong dollars, yung 300 dollars na yun, at least sabihin na, ay, save ko naman para sa account ko. Yung mga tipong ganon. Ngayon, at the same time, nakaka-save naman sila. Opo. Tipid-tipid na lang sila, Yung standard of living po, kamusta naman dyan? Of course, tumaas din yung dolyar, pero syempre, yung kanilang mga sweldo, sabi nyo nga, nag-average ng 4-5. Pero yung standard of living, okay pa rin naman po. Ay, okay naman dito kasi lalo pa sa mga OFW natin, ay shoulder naman yan ng mga employer nila Kaya hindi masyadong apektado so far. Kaya lang talaga dito, kung ikaw ay magre-renta ng bahay, ay grabe palagi ang increase dito. Kasi siguro pinaamin Alright. 5%, 10% man yung gano'n. Maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin at pakikipagbigay sa amin syempre ng update tungkol pa rin po sa kalagayan ng ating mga OFW dyan. Thank you, sir. Maraming salamat. Oo, everyday napapakinig ka sa nakikita ka sa unang hirit Ay, salamat po, sir. Thank you very much po. Yan naman po si Mr. Alfredo Valencia, bank manager po sa Hong Kong.